shadows deep, I once did dwell, a captive soul, bound by the spell of sin and darkness, cold and deep, no hope to find, no peace to keep. But then he came, a shining light, dispelling darkness, making things right. Not I but Christ, my Savior true, His love and grace forever new. He carried burdens I could not bear, He bore my sins beyond compare, a sacrifice so pure and free, He set my soul eternally. But then He came, a shining light, dispelling darkness, making things right. Not I but Christ, my Savior true, His love and grace forever new. No longer I, but Christ in me, His power flowing wild and free. I'll walk in righteousness and light, guided by His love so bright. But then He came, a shining light, dispelling darkness, making things right. Not I but Christ, my Savior true, His love and grace forever new. His love and grace forever new. Not I but Christ, my Savior true. Open the Bible, hear God speak. Truth and life for those who seek. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity.
Walang umaga po sa bawat isa. Lunes ng umaga. At tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang nakakabutihan na atin. Good morning, Sister Lina. Ang umaga rin kaya Church. Umaga. Buda. Kaya Sister Virgie Adriano, good morning po. Brother Roger Hermosa, magandang umaga po. At ganun din kaya Pastor Edgar Alan Basco, diyan po sa Mapitan, Laguna. Sister Jade Correo, good morning. At kaya Nanay Corazon, magandang umaga po. At ganoon din, kasama na rin po natin si Hilda Fruto, good morning. At kaya Salvador Conway Jr. diyan sa Iriga. Good morning po. Open the Bible. Brother Leo, good morning. Truth and life for those who seek. Yan, kasama namin kagabi sa basketball. A shining light. At kaya Justin Amena, magandang umaga. Tayo muna po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin upang aming pagbulayan ang inyong mga salita. Nihiling po namin ang inyong banal na Espiritu ang sa amin ay magturo. At inyo pong pagpalain ang aming pong pagbubulayan. At kami po ay bigyan din ng kaunawaan sa mga bagay na aming pong makikita sa inyo pong mga salita. Patawad sa aming pong mga karumihan, inisin niyo po ang aming mga puso. May aming sama at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Eternal life, the hope of heaven. Yan, kay Mamo, magandang umaga. At ganun din kay Archie de los Reyes, good morning. Liberty Banyel, magandang umaga diyan sa Aet. So Gloria at Brother Allison, good morning po. This world is not our final view. Dito na po tayo sa Psalms chapter 54. Psalms chapter 54 verses 1 to 3. Ito po yung ating pong pagbubulayan ngayon pong umaga. Psalms chapter 54 verses 1 to 3. At kung kayo may mga Biblia dyan sa inyong mga tahanan ay maaari niyo pong sundan. Dito po sa Psalms chapter 54 verse 1. Save me, O God, by thy name, and judge me by thy strength. Hear my prayer, O God, give ear to the words of my mouth. For strangers are risen up against me, and oppressors seek after my soul. They have not set God before them. Selah. Amen. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita na atin pong nabasa. At ito po ay yung panahon na ito, si David po ay nagtatago dun sa wilderness. Po dahil nga dun sa siya po ay tinutugis o hinahabol ni Saul. Hinahabol siya ni King Saul at talagang tago naman siya dahil ayaw niya na kumbaga nga ay labanan at alam niya kasi na si King Saul ay God's anointed, in-anoint din ng Panginoon. Kaya dito, imbis na siya ay lumaban o gumanti o bumawi sa mga pinaggagawa ni King Saul sa kanya at pati sa pagtugi sa kanya, ay siya po ay umiiwas at tumago siya. Nung panahon na ito, siya po ay nasa wilderness. Doon siya nagtago. At dito sabi niya,
sabi po dito sa kanya, sa verse 1, save me, O God. Para ba nga si David nung panahon na ito ay naghahanap po, nananalangin sa Diyos para siya ay bigyan ng deliverance, yung kaligtasan, at hindi lang kaligtasan kundi ng para bang yung vindication. Iganti na lang siya, ipagtanggol siya ng Panginoon. Panalangin niya sa panahon na ito ay iligtas siya at ipagtanggol siya ng Panginoon. Kaya sabi niya, doon sa verse 1, save me, O God, by thy name, and judge me by thy strength. Ito po yung basihan ng kanyang apila o panalangin o kahilingan sa Diyos. At inahanap niya yung seeking God's honor. Opo. Ano siya, looking for God's looking to God in prayer for deliverance and vindication. At dito nga yung kanyang basihan ay nais pa rin niya na mabigyan ng honor, ng karangalan ng Panginoon. Bakit po? Dahil po ang Diyos, at alam ni David at alam din natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, alam natin, kilala natin kung sino ang ating Diyos. Okay. Kaya nga dito, yung pong apila o panalangin ni David, na ganun na lamang na umaasa siya at ang tanging pag-asa niya ay ang kanyang Diyos. Kaya sa atin po, mga anak ng Diyos, maaaring minsan ay nakatingin tayo doon sa mga kalakasan na meron tayo. Maaaring ang kalakasan natin ay yung ating physical, maaaring ang kalakasan natin ay ating possession, o baka yan ay position sa anumang trabaho o anuman, o baka yung ating pong connection, yung ating prestige, yun ang nagiging kalakasan natin. Pero ang totoo na kalakasan na meron tayo bilang mga anak ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Diyos. Siya po yung nagbibigay sa atin ng strength. At dito nga sabi ni David, kahit alam niya na may kakayanan siya, kahit alam niya na kaya niyang gumanti, kaya niyang lumaban, pero hindi niya ginawa. Umiwas siya at nagtago siya, hinahabol siya, tinutugi siya ni King Saul, pero ito ang ginawa lamang ni David, nagtago. Kung sa atin siguro ay nung panahon na sinibat si David, kung tayo siguro yung naandun, baka binunot natin yung sibat at ibinalik natin, ibinato rin natin kay Saul. Pero si David hindi. Dahil alam niya na kahit ganoon yung ginawa sa kanya, ay alam niya na ito pa rin ay inanoint ng Panginoon si Saul bilang hari. At ang kanya na lamang pong ginawa, umiwas. Kaya dito sa verse 1, sabi niya, save me, O God. Dahil ganun na lamang yung pong kagustuhan ni King Saul na siya ay patayin. Sabi niya, save me, O God, by thy name, and judge me by thy strength. Diba? Yung pangalan ng Panginoon, ito po yung deliverance na mayroon si David. At ganun din sa atin. At ito rin sinabi ng Bible, di ba? For there is none other name under heaven whereby we must be saved. At ito po ay sa pangalan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga po tayo ay ito po ay ipinangangaral at itinuturo natin na yung kapag tayo nag-aakay ng kaluluwa, kapag tayo nagso-soul winning, sinishare natin yung ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus para sa atin at para sa ating binabahaginan o para sa lahat, para sa mga tao. At ito po pinakita rin ni David, save me, O God, by thy name, and judge me by thy strength. Sabi niya, hatulan mo ako sa iyong kapangyarihan, sa inyong kalakasan. Yung power ng Diyos, yun po yung hatol, yun po yung nais ni David na maging paghatol sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, hatulan niyo ako sa pamagitan ng inyo pong strength, ng inyo pong kalakasan. Opo. At ito po yun. Ginagawa ni David sa
panahong ito, yung kanyang basihan, ang kanyang apila o panalangin sa Diyos ay yung mahanap pa rin o hanapin pa rin na mabigyan ng karangalan ng Diyos. Seeking God's honor. Hinahanap pa rin niya yung karangalan o maparangalan ang Diyos. Yung maluwalhati ang Diyos. At sabi niya, doon sa verse 2, "Hear my prayer, O God, give ear to the words of my mouth." Kung itong verse 1 ay nandun yung si David na seeking God's honor dahil sa kung sino ang Diyos at pinakita niya yung name and power of God, yun ang kanyang deliverance and vindication. Dito po sa verse 2, mapansin na natin na naandun yung sabihin natin doon sa panalangin niya, hinihingi niya yung attention ng Panginoon. David is seeking God's attention. Kasi sabi niya, "Hear my prayer." Dinggin niyo po. Maaaring sa kalalagayan ni David nung time na ito ay hindi pa niya agad makita yung katugunan. Hindi niya pa agad na yung mga hinahangad niyang nakatugunan ng Diyos ay wala pa. Minsan ganito po tayo. Ba? Meron kang pinapanalangin, meron tayong pinapanalangin, meron tayong hinihiling sa Panginoon, meron tayong kagustuhan na idinudulog natin sa Diyos. Pero minsan para ang tagal na nating hinihingi pero wala. Ang tagal na nating para ini-expect natin na ang Diyos tutugon dito, ang Diyos ay ipagkakaloob ito ang ating Diyos dahil siya ay makapangyarihang Diyos at alam naman natin na walang imposible sa Kanya ay ibibigay ito. Kapag tiningnan natin minsan yung ating pong mga pinapanalangin at binalangkas o plano o gusto natin na gawin, mapangyari, nakita natin na maganda naman yung magiging resulta at tinitingnan natin na wala namang hindi naman sumasalungat sa salita ng Diyos, hindi sumasalungat sa kagustuhan ng Panginoon, ini-expect agad natin na tutugon ang Diyos. Pero may mga pagkakataon na hindi naman ibinibigay agad. Kaya minsan, ano pong ginagawa natin sa ating panalangin? Dahil tinitingnan natin na hindi naman ito hindi naman labag sa kagustuhan ng Panginoon, ay tayo na ang nagpupumilit na gumawa. Hindi natin nahihintay yung pong panahon na kung saan ang Diyos ay kikilos. Di ba? Minsan nagmamadali tayo. Pero rin po, ang Panginoon, ang ating pong Diyos, may sarili siyang oras o panahon kung kailan niya tutugunin yung ating pong mga panalangin. Kaya nga sabi ni David dito, hear my prayer. Dinggin niyo po. Na andun pa rin yung pagsusumamo niya at talagang kanya pa rin hinahanap at yung atensyon ng Diyos sa kanyang panalangin. Sabi niya, "Hear my prayer, O God." Dinggin mo ang aking mga dalangin. Dinggin mo ang aking mga... Alam niyo po, minsan yung ginagawa natin na pag-aayuno, kung tayo ay sa ating buhay pananalangin, minsan na ginagawa ang mga mananampalataya, ginagawa natin na para mas lalo pang maging marugdob yung ating pong pakikipag-usap sa Panginoon ay nag-aayuno pa tayo. Ano po, kung ginagawa natin yun at ang dahilan ay para tugunin tayo agad, ay parang hindi po ata ganun ang nagiging dahilan. Nais lang natin, kaya natin ginagawa minsan yun dahil nais din natin na makuha yung atensyon ng Diyos sa ginagawa natin na sa ating paglapit sa Kanya. Kaya ginagawa natin na abstain ko muna itong ganitong bagay, hindi muna ako kakain o hindi muna ako gagamit nitong mga gadget na ito at mag-focus ako, tutuon ko ang aking atensyon, ang aking ang puso't kaisipan sa pakikipag-usap sa Diyos. Dahil gusto natin na
makuha ang attention ng Panginoon. Kaya dito sabi ni David, hear my prayer. Dinggin niyo po, hear my prayer, O God. Give ear to the words of my mouth. Ba? Pakinggan niyo yung mga salita na binabanggit ko. Alam niyo po, talagang dito sa panahon na ito, hindi naman masasabi na nawawalan na ng pag-asa si David, pero doon sa panahon na ito, talagang gusto niya na pakinggan na siya. Gusto niya na sagutin na siya ng Diyos, tugunin na ng Diyos yung kanyang panalangin. Alam po, sa atin, mga anak ng Diyos, sa ating panahon, maaring meron kang pinapanalangin na hindi pa tinutugon. Huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa, huwag kang manghinawa sa pagdulog sa Panginoon dahil kaya nga po ang tawag doon sa diyan sa pananalangin ay dalangin o hiling, kahilingan o request, di ba? Sabi ng Bible, let your request be made known unto God. Request isa pa ay ito po nakikiusap tayo. Alam niyo po, kung tayo ay nagre-request, nakikiusap, humihiling, hindi po ang nasusunod ay tayo na humihiling. Yung katugunan, yung sagot do sa ating mga kahilingan ay nakabase do sa magbibigay. Kung gusto niya na ibigay sa atin. Kaya at ang ating pong magagawa lang ay patuloy na ipanalangin, patuloy na sambitin sa Panginoon, at kung gusto niya, kung diringgin niya, kung nanaisin niya na ibigay yung ating kahilingan, ibibigay niya ito. Pero hindi rin sa panahon na gusto natin, kundi sa panahon na alam ng magbibigay na tama, akma na pagkakataon. Kaya minsan po ay akala natin dahil sa ang haba-haba nating manalangin ay yun ay magiging dahilan para tugunin ng Diyos. At hindi po. Nakabase sa kung ano yung nais ng ating pong nilalapitan. Kung gusto ba niya talaga. Kaya nga ang hinahanap po natin sa pananalangin, di ba? Sabi ng Bible, ask and it shall be given, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. Yung seeking, ang hinahanap natin doon ay ay nahanap natin yung attention ng ating pong Panginoon, hinahanap natin yung kalooban ng ating Panginoon doon sa ating panalangin. Hindi yung hinahanap natin ay yung kagustuhan natin na katugunan sa ating panalangin. Kaya dito po, sabi ni David, kaya dito ay ganun na lang yung panalangin ni David para siya iligtas ng Diyos do sa paghahabol sa kanya, pagtugi sa kanya ni King Saul. At alam niya na hindi niya kaya yung pagtanggol yung sarili niya. Kaya ito ganun na rin yung kanyang kahiling, hangarin ay na ang Diyos ang magtanggol sa kanya. At dito nga, ito ang hinanap ni David. Yung honor na para sa Panginoon at yung attention ng Diyos masumpungan niya at dinggin siya ng Panginoon. Kaya ito yung sinabi niya, hear my prayer, give ear to the words of my mouth. Verse 3, for strangers are risen up against me and oppressors seek after my soul. They have not set God before them. Selah. Ito po matindi. Hindi lamang si King Saul yung nagiging dahilan ng kanyang pagtatago doon sa wilderness noong time na ito. At kundi meron pang mga iba na hinahangad na siya ay masaktan. Ba? Hinahangad na siya ay mapatay. Kaya dito sa panalangin niya ito, dito sa paglapit niya sa Panginoon, kung yung doon sa verse 1, seeking God's honor, doon sa verse 2, naandun yung attention ang hinahanap ni David, seeking doon sa kanyang pananalangin, David is seeking God's attention. Dito sa verse 3, sabi niya, for strangers are risen up against me, and oppressors seek after my soul.
they have not set God before them. Selah. Dito po, David is seeking God's victory. Victory po saan? Victory over the strangers. Kasi sabi niya, for strangers are risen up against me. Alam po, hindi lamang siya hinahabol na tinutugis ni King Saul. Alam po, yung mga taga-ibang bayan, taga-ibang lupa, mga estranghero, maaaring ang tinutukoy niya dito na strangers ay yung mga Philistines na talagang kalaban nila noong mga panahon na iyon. At yung iba pang mga lahi na nagiging kalaban ng kanilang bayan. Kaya ganun na lamang yung apila ni David. Bakit po? Si David nung time na ito ay masyado na siyang kilala bilang isang mahusay na sundalo at mandirigma. Nung panahon na ito, patay na si Goliath. Doon siya mas naging nakilala. At sa bawat labanan na kanyang pinagtatagumpayan, nung panahon na siya ay nasa nagsundalo pa ng hari. Pero dahil nga sa panibugho nitong at inggit nitong ni King Saul ay ninais na siya ay mapatay. Naging tingin ni King Saul sa kanya ay banta sa kanyang paghahari. Kaya siya ay tinugis at ninais ni King Saul na mamatay. Kaya dito hindi lamang si King Saul yung naghahangad na mapatay ito si David, kundi maging yung mga Philistines nung panahon na kanyang mga nakalaban. Kaya dito sabi niya, for strangers are risen up against me. Strangers. Kaya dito yung kanyang panalangin, paghanap sa Diyos, David is seeking God's victory over strangers. Opo. Talagang ganun na karugdob yung kanyang panalangin sa Panginoon dahil hindi lamang naman si King Saul yung humahabol sa kanya, may mga strangers. Di ba? Kung makikita po natin yan sa Samuel ay naandun yung mga Ziphims na talagang kaya King Saul at itinuro pa kung saan siya nagtatago. Strangers, kasi ang panalangin ni David ay mapagtagumpayan. Yung katagumpayan na manggagaling sa Panginoon laban dito sa mga strangers na ito. At hindi lang yung mga strangers, sabi niya, and oppressors seek after my soul. They have not set God before them. Selah. Oppressors, mga bayulente itong mga taong ito. At sinasabi niya, hinahanap, nagsisibangon sila laban sa akin. Inuusig ang aking kaluluwa. At ano pong ginawa nito? Sabi niya doon sa huling bahagi ng verse 3, they have not set God before them. Selah. Para bang hindi na nila tinitingnan at kinilala ang Diyos. Wala sa kanila kung sino man ang Diyos na ito ni David. Ano po sa ating mga anak ng Diyos? May mga panahon na tayo ay nado sa sitwasyon na tayo ay nahihirapan, nabibigatan. May mga panahon na maaaring ikaw ay nasaktan. May mga tao na hindi maganda yung turing sa iyo, hindi maganda yung ginawa sa iyo. Alam po, hindi na natin kailangan pa na gantihan. Hanapin natin ay ang Panginoon. Hanapin natin yung maparangalan ang Diyos. Hanapin natin yung atensyon ng Diyos at ang Diyos po ang siyang magbibigay ng tagumpay. Ang Diyos ang magbibigay ng pagliligtas sa iyo sa anumang sitwasyon at kondisyon sa iyong buhay. Siya rin ang gaganti. Ipagtatanggol tayo ng atin pong Panginoon. Kaya ito po, sa buhay ni David, nakita natin kung paano siya iningatan, iniligtas at ipinagtanggol ng kanyang Diyos. Kung ang ating Diyos na sinasampalatayanan ay kagaya rin ay ang Diyos ni David, ganun din po ang gagawin niya para sa atin. Ang atin lang gagawin
lumapit sa Kanya, pagtiwalaan siya at sundin ang Kanyang kalooban sa atin pong mga buhay. Tayo po'y manalangin, Panginoon, maraming salamat po sa paalaala niyo sa amin sa pamamagitan ng buhay ni David na amin pong nabasa dito po sa Aklat ng Awit. Tulungan niyo po kami na kagaya ng kanyang ginawa ay imbis na humanap ng ibang makakatulong, ng kaibigan, ng kapwa, Panginoon, mananampalataya, kapwa-tao, ay ang inuna niyang hanapin ay kayo. Tulungan niyo po kami na ganito rin ang amin pong gawin. Ano man, kung sa amin man ay dumating ang mga ganitong sitwasyon, kagaya kay David, ay ang hanapin namin, Panginoon. Unahin naming hanapin ay kayo. Ang maparangalan kayo, ang inyo pong atensyon at ang katagumpayan na ibibigay ninyo. Salamat po, Panginoon, na kayo po ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Salamat po na kayo rin ang patuloy na nagpapaunawa sa inyo pong mga salita. Patuloy din ninyong pinoprovide ang pangangailangan ng inyo pong mga anak. At sa umagang ito kami po nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo pong presensya. Dinggin niyo po ang panalangin ng inyo pong mga anak. Ano man ang kanila pong kahilingan, alam po namin na sa inyo pong kapanahonan at kalooban ay kayo ay tutugon. Tulungan niyo lang po kami na magtiwala at hintayin ang inyo pong panahon at ang inyo pong katugunan sa aming pong mga kahilingan. Hinihiling ko rin po ang mga may karamdaman naming mga kapatid, patuloy na biyayaan nyo sila ng kalakasan at ito po kanila pong mapagtagumpayan. Ang mga kapatid namin na may mga kinakaharap na suliranin at mga pinagdaraanan sa kanila pong mga buhay, kayo rin po ang magbigay ng katagumpayan sa kanila na ito po'y malampasan, Panginoon. Sa mga pangangailangan ng inyo pong mga anak, patuloy ko pong inilalapit at hinihiling ang inyo pong probisyon sa kanila. Sa mga nagbibiyahe patungo sa trabaho at maging sa paaralan, ay ingatan niyo po sila, Panginoon. At dalangin ko rin po sa mga lingkod nyo na patuloy na ginagamit sa inyo pong ministeryo. Bless nyo po ang kanila pong buhay, ang kanilang family, ang ministry, Panginoon, ay pinagkatiwala nyo sa kanila. At amin din po sa inyong ipinagkakatiwala ang buong maghapong ito. Kami po inyong samahan at pangunahan at kayo nawa ang siya pong maitaas sa amin pong mga buhay at patutuo. Pagpalain niyo po inyong mga anak, ang lahat ng ito ay aking samot dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo. Pong Panginoon, good morning at maraming salamat sa ating mga nakasama ngayon po umaga. Nakasama po natin sila Silvio Manalastas. Amen. Maraming salamat. Salamat din po kay Pastor June nakasama po natin ngayon po umaga. Good morning po, Pastor. At ganun din kay Sister Janice Velasco, Pastor at Pastor Arnel. Yan, sa Calauan, Laguna. Good morning. Sister Gemma Gulutomeo, good morning po. At kay Sister Jennifer Isla, good morning. Pastor Sunny Guico, yan sa Burgos, Padre Burgos, Quezon. Magandang umaga po. Kay Lonisa Fabella Atehada, good morning. At ganun din kaya sino pa? Sister Gemma Giliponeo, magandang umaga po. Maria Lourdes Ventura, good morning. At sa iba pa natin mga kapatid na nakasama natin sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, magandang umaga po at pagpalain kayo ng ating pong Panginoon. Bukas po ay pagpatuloy natin itong ating pag-aaral dito sa Psalms chapter 54 at samahan niyo po ulit ako bukas sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ang umaga po, pagpalain po kayo ng ating Truth and life for those who seek. Every word a shining light,
guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.